Mga kaupak, na-miss ako sa isang local executive or mayor sa isang bayan sa Tarlac. Ito ay ang bayan ng Banban. Banba. Diyan sa Tarlac. Mga kaupak, na-miss ako kasi ang layo ng sagot niya sa mga tanong na napakasimple or mga tanong na basic, kumbaga, general information sa isang public official. Nagulat talaga ako kaya Diyos ko, sabi ko mga kaupak, ano ang nangyayari sa ating bayan? Bakit may mga ganitong opisyal tayo ng gobyerno nga dapat makipagtulungan sa ating pamahalaan kung ano ang tama at naaayon sa batas? Abay siya mismo ay halatang halata nga nagsisinungaling. Mga kaupak, halatang halata naman nagsisinungaling siya, 'di ba? Kasi akalain mo mga kaupak, kung ano yung iniimbestigahan, kung bakit siya nakarating sa Senado, ito yung pagdami ng pugo. Nga ito yung parang Chinese company, parang gaming, nga kung saan kumukuha ng permit sa PADCOR ang mga nag-ooperate ito. Ngayon mga kaupak, kaya ito may mga pugo na hindi sumusunod o kaya maraming complainant kasi it's about gambling, it's about games. So siyempre pag mga sugal, sabihin na natin salitang sugal, meron yan mga kaupak, kaakibat na hindi maganda, nagagamit daw sa human trafficking, kumbaga inaabuso, kumbaga hindi sumusunod o hindi nare-regulate yung company o hindi sumusunod sa alituntunin ng batas para proteksyonan ang kanilang mga empleyado or manggagawa. So ngayon mga kapak, ito kung bakit nakarating ang mayor na ito na si Alice Goo. Mga kapak, meron ibang pronounce, ang tawag nila Go. Ang iba naman, Goo. Ako mga kapak, eksiin na lang natin, si Alice Go. Ngayon mga kaupak, alam mo, nasanay na kasi sa PADCOR na ganyan ang mga depensahan nila kasi diyan sa PADCOR mga kaupak, sa lumalabas sa investigation, kahit magtalaga pa sila ng mga intelligence o mga nagbabantay sa mga Pugo House, kasi nga ang sabi doon sa information mga kaupak, according to the report ng isang intelligence or personnel nga ng PADCOR, ito ay meron tayo mga personnel nga naka-assign diyan, nagbantay, pero alam mo na mga kaupak, nakukuha sa lagay. Alam mo na yung kahit na mali yung nangyayari sa loob, kahit anong nangyayari, dahil ang labanan ay pera, hindi na i-report ang mga paglabag sa batas. Ngayon mga kaupak, ito palang pugo na to, yung meron mga pugo kasi mga kaupak na hindi sumusunod. Actually, halos lahat sila. Kaya ang ginagawa sa kanila, kinanceled ang kanilang permit. Pero itong pugo, dyan sa bayan na kung saan mayor, ito si Alice Go, naku mga kaupak, patuloy nga nag-ooperate kahit wala na silang permit. Pero pinakita nila, meron silang provisional. Ano ba yung ibig sabihin ng provisional? Ibig sabihin mga kaupak, sa aking mga experience, ang provisional, kumbaga ito ay temporary permit lang. Kung sakali makakitaan ka o hindi ka nag-comply sa mga requirement ng hinihingi ng ahensya, ay maaari ka totally makancel. So, ngayon mga kaupak, kaya ito si Mayor Alice nakarating dyan sa Senado, kasi nga mga kaupak, doon sa bayan niya kung saan siya ang pinuno o kaya siya ang mayor, lalong dumami. Kasi nagkaroon ng isang, alam nyo mga kaupak, na-amiss din ako Kaya lang maganda sana to kasi nga trabaho talaga ng mga local executive, especially yung mga ganyan mayor na magkipag-usap o kaya mag-invest ng mga negosyante para doon sa ikauunlad ng kanyang bayan, at the same time para din sa mga kababayan niya para magkaroon ng trabaho, di ba?
Ganon yung mga trabaho ng mga local executive, nag-i-invest. So, maganda yung adhikain, ano? Kaya lang ang mga kaupak, ang nakakasad lang kasi ang mayor lumalabas na protector siya. Although, natural, hindi niya inaamin. Pero, nung umupo siya mga kaupak bilang mayor, alam nyo ba? Lalong lumaki. Kasi nagkaroon ng ano, parang ang tawag nila, Little BGC. Kung baka marami. Nasa na ba yung listahan ko? Nailista ko mga kaupak eh. Biro ano, 36 na building. At saka, 3.10 hectares, ano, dyan sa Bamban, sa Tarlac, ano. Na ito si, bali mga kaupak, ang Baupo. Naku, sorry, it's something different the accent. Itong Baupo na ito mga kaupak, ito yung ano, ito yung parang Chinese company na ang may-ari, ang mayor. Sabi niya sa kanya yung lupa. Ang nagtayo yung Hunsheng. Naku, hindi kaya tayo mapunta dito sa China. Yung company na yun, na Chinese din mga kaupak, yun yung nagtayo ng mga structure ng building para maging little BGC, parang business, ano, tawag nila dyan, central business ng bayan. Ngayon mga kaupak, okay, fine, ang ganda, di ba? Kaya lang, katulad ng sinabi ko mga kaupak, ito ay nagagamit sa mali. Kasi ang mga lumalabas sa pagsisiyasat ng ating mga mambabatas, ito ay nagagamit sa intelligence o national security ng ating bansa. Kung bakit ang interest, sabihin ko ba? kumbaga ang China, nagbi-build ng isang, hindi lang sa pera, sa economic, maski ang mga politiko. Kumbaga, ikaw ay babayaran kita, nagpa-plan sila. 'Di ba? Kumbaga yung security natin nakukumpirmiso. Kaya nga mga kaupak, di kayo nagtataka kapag halimbawa naghahatid tayo ng supply diyan sa West Philippine Sea, lagi nakaabang yung mga barko ng China. Kahit na walang malinaw, kahit paano nila nalaman na tayo ay magdadala ng mga supply doon sa barko natin nga nakasadsad dyan sa Ayungin Shoal, di ba? Kumbaga, naghihinala ang ating intelligence, especially ang ating mga mababatas, na mayroon access sa intelligence sila sa atin. Kaya nga mga kaupak, alam nyo mga kaupak, hindi ko na i-mention kasi malamang meron mga application ngayon na ban sa ibang bansa. Kasi ginagamit ng isang bansa para mag-espiya. Kaya may mga bansa ngayon mga kaupak na ban ang isang app na yan. Pero sikat na sikat yan. In fact, nandoon ako. Isa ako sa mga may account doon, tumatangkilik. Pero ito naman ay hinala lang. Pero syempre, yung iba kasing bansa mga kaupak, yung kanilang security kakaiba. Yung mga mataas yung level. Binan ang isang app na yon na kung saan nagagamit espiya ng China sa mga bansa na kumbaga kalaban nila o kaya yung mga bansa na meron silang interest. So mga kaupak, yan ang lumalabas. Kaya lang mga kaupak, nagulat ako. Kasi ito, si Miss, sorry, hindi ko na-mention kung Miss ba yun, kung may asawa o wala. Ito si Madam na lang, si Madam Alice, si Mayor pala, Mayor Alice Go, ay isang Chinese, parang half blood, hindi siya pure Filipino. Siya pala mga kaupak, tinatanong kung saan siya nag-aral. Hindi niya alam. Tinatanong kung saan siya pinanganak, hindi niya alam. Yun ang sinasabi ko kanina sa aking intro ng aking mga video, na-miss ako sa Mayor na to. Masyado akong excited. Tinatanong ko siya nag-aral, hindi niya, wala siyang pag-aral, parang nag-tutor lang siya. Pwede pala yung gano'n, mga kaupak. Sorry kasi ako, nag-aral ako, pero ang pag-aaral namin sa Samar, mga kaupak, umaga at hapon. Aywan ko, ngayon mga kaupak, hindi na ngayon, ang klase ngayon, isa na lang.
Kung hapon ka na lang. Kung umaga ka na lang. Kami noon mga kaupak, ikikwento ko lang sa inyo, nung panahon namin, may pasok kami sa umaga, may pasok, paglabas namin alas 11, o before mag alas 12, babalik kami alauna o kaya alas 2 para mag-aral ulit. Pero dito sa Maynila, iba, di ba? Makikita mo pag-aaral dito. Kung ikaw umaga ka. Pag ikaw hapon, maiksi ang time ng pag-aaral. That's why, ang mga bata ngayon nag-aaral, matataas na yung grades, hindi pa nakakapagsalita ng properly na English, di ba? Dahil, siguro, kaya, iba yung ano ngayon. Hindi katulad noon, ang talagang grade 5 ka pa lang, grade 6, marunong ka na. Kung baka pwede ka na magturo ng teacher. Kasi iba yung pag-aaral noong araw kumpara sa ngayon. Mas marami ngayong mga bata tutok sa mga gadgets. Ngayon mga kapak, pwede pala yung ganun. Ano nga, kumbaga, i-tutor ka. Kasi ang pagkakaalam ko, may yung mga ganyan tinututor, yung tinatawag na homeschooling, mga kaupak, yung meron health, kumbaga, meron siyang health problem, meron siyang kapansanan, di ba? Ganyan. Pero, paano ka makakapag-interact sa normal na tao? Paano ka mamumuhay ng normal kung ikaw ay nasa loob ka lang ng farm at doon ka nag-aaral? Kaya hindi niya alam kung saan siya nag-aaral, hindi niya... Kasi mga kaupak, tinanong siya ni Senador Risa Hontiveros kung saan siya nag-elementary, saan siya nag-high school, o saan siya pinanganak. Kasi lahat yun mga kaupak, inavoid niya. Hindi daw siya wala daw siya school, hindi siya nagduro-diretso hanggang high school, hindi siya nag-college, tapos wala siyang school record, tapos wala siyang nag-register siya, late register, 17 years old na siya. Kaya, kumbaga alam mo yun, na-amaze ako sa gano'n, no? Kasi wala siyang, even the hospital record, wala. Kaya, tapos ngayon, okay kung normal, okay kung nasa private ka. Pero ang nagiging problema, mga kaupak, kasi ikaw ay nasa publiko. Pag ikaw ay nasa publiko, ang buhay mo, dapat naka-public din, di ba? Yung maski yung mga asset mo, yung mga salin mo. So nagtataka ako mga kaupak. Kumbaga ang naging buhay niya parang pribado masyado. Kumbaga hindi siya pumasok ng school, ang ginagawa lang niya, yung teacher pupunta doon sa bahay niya. Ibig sabihin, ang alam ko pag ganyan school, nagtututor ka mga kaupak, alam ko yung mga bagay na may kondisyon ka. Pero kapag normal kang tao, di ba? Paano ka makikipag-interact katulad niyan? Mayor ka. Paano ka makakapag sa mamumuhay ng normal kung para kang nakakulong at doon sa tutor buong buhay mo, doon ka lang kasi may farm sila, doon ka lang. Kaya alam mo mga kapak, sa lahat ng sinabi niya hindi ako kumbinsido. May tinatago talaga yan si Mayor. Kaya nga yung mga kapak dapat laliman. Ano ba talaga ang kanyang koneksyon sa mga company na ito? Kasi sinasabi siya, meron siyang 50%. Pero hindi niya alam kung magkano ang... Doon mga kaupak, sa dinivelop niya, na dinivelop sa bayan niya, yung dyan sa Banban, 50% doon sa company na yan, na Chinese company, 50%. Pero tinanong siya ng isang mambabatas kung magkano ang kinikita ng kumpanya, hindi niya alam. Pero 50% owner siya, imposible na, sabi niya, nagtetenant, kanya yung lupa, tapos yung building, ay kumbaga co-owner siya. Ibig sabihin mga kaupak, tumatakbo yung how to get back money, 'di ba? Paano babalik sa iyo ang investment mo kung hindi mo alam? Kaya nakakapagtaka. Tapos alam mo mga kaupak, sabi niya ang business niya farm, yung babuyan meat, pero nakabili siya ng chopper. Kaya nga na-amaze ako sa mayor na to. Parang lagi niya sinasabi na hindi niya alam, nakalimutan niya. Anong klaseng public service?